nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
Daramay nyo kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Makusog na katin mo sa akong mga kamot. San kapasusan hangkop mo, nawawaraan kahapon. Mga ginsaruan ta nga mga panahon, bagaan ungod kung akon pipinsaron. Pagpiyong san mata, nahihikitan ka. San pagbuklad na, tigda ka nawawala. Kamakabibidula, kung pagbipinsaron. Nga ining tanan, inukman la ngayon. Kahagot san kagabihon, ang sakit pipiriton. Tutog palaba san pagpiyong san mata. Ang mga kalipayan, maging saruan ta. Kung ka maging ungod ka na, para di na kinahanglan mapumiyong pa para lahikitan ka. Kamakauupay lang kung pagtutumtum mo. Sa mga oras na kita naging malipayon, ang akon kasabot ungod na ang tanan. Paghimang raw ko, inukman la ngayon. Kahagot san kagag-ihon, ang sakit pipirito.
Oras naton mga kasangkayan, 12 minutos na ang naglabay sa alauna San Colob. Welcome back din sa naton Tambayan on Air, 13th OR Avenue. Adlaw kita Martes, Setyembre 9, 2025, day 252 over 365 days. Yes, maupay nga adlaw sa atin nga tanan. Kaupod naton sa Master Control Sara Esrael Gonzalez kan Munat Perito ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako luwatan iyo makakaupod Charmaine Perito Balvez. Okay, so yan ang adlaw Martes mga kasangkayan. No, aton ginoobserbar ini nga usang International Day to Protect Education from Attack. Okay? International Day to Protect Education from Attack. Karagsigon sini mga kasangkayan, simple lano, nga ang eskwelahan should always be a safe space para sa aton mga estudyante, sa aton mga kabataan. Ano? Kasi dapat ang eskwelahan, ang aton mga classrooms, mga classrooms sa mga estudyante, baga iti magsaserbe nga second home nira, lugar kundiin sira nahihibaro, nag-grow, nagkakamay-ada paglaom an aton mga kabataan. Pero sa to say, mga kasangkayan, kada mapaghihapon nga parte o lugar din sa atong kalibutan, nga diri ini nahihitabo, diri nagsiserbe nga safe space para sa aton mga kabataan. May mga lugar nga may ada giyera, mga kasamukan, may da violence, kundi apektado ang mga kabataan. So imagine niyo, diri sila nakaka-eskwela, tungod diri safe para sa era ang eskwelahan, and maaram ba ko kamo between year 2015 kutub 2019 may ada 93 nga mga nasod ang nakaka-eksperyensya san at least usang nga pag-atake sa era mga eskwelahan o sa era mga estudyante. So grabe, karagsingon siton, pipira ka milyon san mga kabataan ang nawawadan san tsansa nga mag-aram. And baaram man kita, nga kun waray edukasyon, waray nakakarawat ng edukasyon ang mga kabataan, nagkukulisera nga makapag-build san era kalugaringon nga future. Sanglit ginbuhat sa United Nations, ini nga special day sa tulang tuig 2020. So, diri pala maihangayan. Year 2020 nga na-establisa, ini nga nasabi nga obserbasyon, special day, suportado sa UNESCO o UNICEF para maghatag awareness, maghatag aksyon, nga ang edukasyon dapat proteheran sa ngatanan nga oras. Okay, oras naton, 15 minutos na ang naglabay sa alauna San Colob. Kita mabalik ka humanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Alright, oras naton mga kasangkayan, 10:08 minutos na ang naglabay sa alauna San Colop. So since Tuesday na, adlaw Martes, maghatag kita sa naton Tuesday tip no related sini nga aton observation para na nga adlaw. Okay, so para sa naton tip of the day, protecting education means protecting the future. Sa pagproteher sa edukasyon, karagsingon, kimpo proteheran lat naton an aton future. Kadalila sin luwason, kadalila bagawon, pero halarom an meaning. Sini nga aton tip mga kasangkayan, kinsaron naton, tanan nga doktor, tanan nga engineer, teacher, even ang mga artista, or mga DJ, tanan sira nagtikang sa pagka estudyante, nag-eskwela sira, tikang sira sa mga classrooms. Sanglit kun waray access an usa nga bata san safe ug proper education, bagan nawad ang liwat siya oportunidad nga magkamay-ada maupay nga kabubuwason. Pero mga kasangkayan, di rin natong kinahanglan maging presidente. Di rin natong kinahanglan maging policy maker o magbaralaod para makabulig. Okay? Pwede ka magtikang sa nimo kalugaringon nga mga pamaagi, even small ways. Una, pwede naton i-encourage ang ibang tao nga tagan importansya ang edukasyon. Biskan simple la, like an imo umangkon, or kabataan yung kakilala, signa nga, uy, pag-eskwela anay, ayo ani pag cellphone, ayo ani pag ML, so dako nito nga bulig, para sa era liwat. Ikaduha, suportahan ang aton mga teacher, ang aton mga eskwelahan, respeto sa mga magturutdo, kasi siraan mga frontliners sa paghulma san kabubuwason san aton mga future leaders, san aton mga kabataan. And of course, mga kasangkayan, speak up when ang mga rights san mga kabataan are put in danger. So diri kita maging mingawla, kung may mali nga nakikita, speak up. Okay? Labi kun para ini sa mga kabataan. So bagalot itong san teamwork. Mga kasangkayan, kung tanan kita magbubuhat san gugti ay nga mga pamaagi, kumiskan gutay imo, gutay iya, gutay akon, pero kung matirok nga na ito, dako an pinaka-collective effort, dako an pagbabago, para san kabubuason san aton mga kabataan, dako san epekto. Ug sa katapusan, magiging mas panatag kita, mga kasangkayan, nga may the future ang mga kabataan, pati naliwat, magiging maupay ang future san bugos nga kalibutan. Okay, may fun fact, mga kasangkayan, maaram ba ka mo nga may ada
tulo nga big organizations nga talaga na suporta sining aton obserbasyon, International Day to Protect Education from Attack. Iton ang UNESCO, UNICEF, ng UN General Assembly. So sad to ini na-establisa sa tuig 2020. Remember? Ang goal nera, proteheran, suportahan, ang masobra 75 million ng mga kabataan nga naokoy sa mga conflict areas sa around 35 nga mga nasod. So imagine natin mga kasangkayan, 75 million nga mga kabataan haros bagang bugos nga Pilipinas na nga populasyon. Sanglit pinsaron naton, pinsaron mo kung mawad ang sarasan access sa mga eskwelahan, bagan usa nga bugos nga nasod an mawawad ang liwat san tsansa nga magkamay ada mas better nga kabubuwason, mas better nga future, okay? Sanglit, dir harumamay la ini nga basta nga adlaw, mga kasangkayan, dir siya usa nga international observance sa papel, kundi reminder siya, pahinumdum siya nga ang edukasyon is also a life. And kun waray edukasyon, diri kita magso-survive. Okay, sa mga kasangkayan, karaglat natin mabatian na niyo boses, i-opinion sining aton International Day, nga obserbasyon. So, mag-comment ka mo din sa atong programa, 13th Hour Avenue. Okay, sa atong pakiana para sa iyo, nga kung ikaw in may ada power, may ada power nga proteheran ang edukasyon, paano ka magtitikang? Comment ka mo, letter A, pinaagisan pagsuporta sa mga teachers or sa pagsuporta sa mga eskwelahan, or comment letter B sa pagsigurado nga magkamayada safe ug inklusibo nga mga classrooms para sa mga kabataan. Yes, comment lang mo mga kasangkayan sa atong programa 13th Hour Avenue kung paano niyo poproteheran ang mga kabataan sa edukasyon. Paano ka mo magtitikang? Letter A, comment ka mo, pinagisan pagsuporta sa mga teachers or sa mga eskwelahan. Or letter B, sa pagsigurado nga magkamayada safe ngan inklusibo nga classrooms sa mga bata. Okay, oras naton mga kasangkayan, 25 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulob. Okay, so mag-update na kita sa paper nga mga balita nga aton andam parena nga adlaw. Adi mga kasangkayan, balita suwak ini para sa natin mga certified online shoppers o social media users. So kung may ada ka mo reklamo kontra sa mga bogus nga online sellers, fake news peddlers or bisan sa mga nagsasarang mga deepfakes, igsumbong dayon, ig-report dayon sa Action Center 1326 sa DICT. Yes, mga kasangkayan, siring pa ni DICT Secretary Henry Aguda na kinahanglan naton sa digital bayanihan para maging safe ang cyberspace. Sanglit kung may ada illegal nga produkto nga ginbabaligya online or may ada ako nakita nga fake news nga nagpapasarang, nagpapasamok san pinsar san mga netizens, wag magpatumpik-tumpik, igsumbong dayon, ig-report dayon. So bakit importante ini mga kasangkayan? Kasi kita gihapon ang apektado kwarta niyo, datos niyo, og katalwasan niyo ang nakataya sa kada mali nga click, kada mali nga information nga na-share naton. Otro reminder, kung may da ka mo mga scammer nga kilala, or may da ka mo napapansin nga mga scammers sa tabi-tabi mga sangkayan, dere mag-atubili, dere na magruha-duha, magsumbong dayon, tawag dayon sa numero 1326. Dere kita natong kalugaringon, dere naton hayaan atong kalugaringon nga maging biktima ug maging mabinantayon kita nga tanan.
Adi update mga kasangkayan, maaramba ka mo nga an pareho nga Kongreso ug Malacañang may ada kanya-kanya nga pitad para imbestigahan ang mga nagsasara nga issue san korupsyon sa flood control projects. Yes mga kasangkayan, ginkumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga ginhuhuman na nira ang draft san executive order nga nagbubugos san Independent Commission advocacy ni adton mga maanomalya nga mga infrastructure projects linabi na adton mga flood control nga dapat unta proteheran o magproteher sa aton pero bangin nahihinga tula sa bursa san iba nga tawo. Gimpaklaro pan Executive Secretary Bersamin nga diri daw pupugngan san Malacañang an sariling investigasyon ng Kongreso. Saring paniya, parte ini san institutional responsibility san lehislatura sang its full support an Malacañang siton nga pitad. May pa siya pahabol nga linya nga time-bound ang komisyon nga bubugoson para sigurado nga may ada klaro nga resulta ug accountability. San pakiana niya na makasangkayan ano kung pareho mag-iimbestiga ang Malacañang ug Kongreso sino kaya ang una nga makakakuha san solido nga ebidensya. So, usala naton sigurado ano mga kasangkayan nga nano pa man iton sino man ang mao na good news paghihapon iton para sa taong bayan kasi karagsigon las iton ano nga mas tututukan ug diri na basta-basta makakalusot ang mga pasaway nga kontraktor ug opisyal. Okay, oras naton 29 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop. Kita mabalik ka humanlasan pipira nga mga pahibaro. Current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Magsisimula na po ba? Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon at pelikula ay mahalagang parte ng bawat pamilyang Pilipino. It plays a crucial role in telling our own stories and our own experiences as Filipinos. Sa bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Ang pelikula at mga teleserye ang sumasalamin sa kwento ng bawat Pilipino. Ito ang industriyang matuturing nating totoo at sariling atin. Kaya ang tunay na bida ng ating mga pelikula at telebisyon ay ikaw at ako. Tayong mga Pilipino. Nanonood tayo ng mga programa dahil ayaw nating nagpapahuli sa balita at kwentuhan.
Invested tayo sa mga karakter na pinapanood natin na parang mga tunay na tao sa totoong buhay. Ang telebisyon at ang mga sinihan ay nagsisilbi ring pangalawa nating tahanan. Tuwing araw ng sweldo at kapag nakatanggap ng aginaldo, di ba ang una mong gustong puntahan ay sinihan? Ang tagumpay ng bawat bidang ating napapanood ay tagumpay din natin. More than just the memory of a happy story, we have invested ourselves in the characters of our TV shows and movies. We are guided by the fact na ang pagpunta sa sinihan ay isang communal experience. And we honor the movie viewers by ensuring na mga sinihan will always represent the happy experience sa bawat manonood. We will make sure watching movies at cinemas is always a fantastic experience para sa lahat. Cinema and television will remain a second home para sa pamilyang Pilipino. Kaya, we have to be responsible for what we put out there. At maging maingat sa bawat karakter na aming ginagampanan at maging mapagmatsyag sa bawat kwentong aming nilalang. And we are hopeful that together, we can keep our local industry alive and vibrant para sa mga susunod pang henerasyon at para sa bagong Pilipino. Kasabay ng pagbabago, panatiliin nating masigla ang ating industriya. Ang mga kwento sa pelikula o palabas sa telebisyon ay may kakayahang hubugin ang puso at isip ng bawat isa sa atin. Ang bagong Pilipino ay responsableng manonood. Kaya't sisiguraduhin ng MTRCB na protektahan at pagyamanin ang ating unique Filipino viewing experience. Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dahil ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino! Bagong Pilipino! Bagong Pilipino! Tara, nood tayo! 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras naton, mga kasangkayan. 26 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 San Club. At nahilingan and nabatayan ang bago nga infomercial ni PBBM and First Family nga may titulo Tara, Nood Tayo para sa responsable nga panunood. Okay, responsible viewing. Okay, mismo si PBBM Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kaupod si First Lady Luis Araneta Marcos ug bugos nga First Family ang nanguna sa opisyal nga paglansar sa opisyal nga infomercial Tara, Nood Tayo. Saan goal cinema kasangkayan no? Simple pero powerful nga maging responsable kita sa paghiling. Okay? Suportahon nato ng aton local film ug TV industry. So backed up sa MTRCB, PCO, OES ug PIA, ini nga kampanya lain pa sa pahinumdum sa nga maging wais kita nga mga viewers gimpapakita luwat sini an talento sa mga Pinoy artists, directors, producers ug operators. Sa ring panganisang kampanya, di rely ni about san paghiling umsan bis ka na ng mga palabas, kundi san paghatag importansya sa talento san aton kalugaringon nga industriya. And di pa mga kasangkayan, nationwide ini nga kampanya from TV to digital platforms, sigurado nga maaabot sini an milyon-milyon nga mga viewers dinabina sa mga kabataan nga certified trendsetters sa showbiz o media world. So next time makasangkayan nga maghiling kita sa mga Netflix or sine, in itpakianan naton sa atong kalugaringon kung ginsusuportahan ko ba, ginsusuportahan ba naton an sariling atin. So manood kita, maghiling kita responsibly para kita in win-win situation liwat para sa ngatanan ng mga Pilipino. Okay, oras naton 24 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Club. And para naman sa update sang kumutangan san panahon para yun adlaw Martes.
Adi si Sir Obet Badrina, weather specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sun updates. Kita po ninyo, meron tayong mga thunderstorm advisories particular na sa may bahagi ng Kabisayaan. Ay, nilabas po natin ito bandang around 4:15 a.m. at maaring magtagal hanggang bandang alas 6 ng umaga. Posible pong makaranas or nakararanas ngayon ng mga moderate up to sometimes heavy rains po, particular na sa ilang bahagi ng Negros Island Region, Central Visayas at sa may Eastern Visayas. Muli po, no, para sa mas kumpleto at updated na mga thunderstorm advisories, rainfall informations, general flood advisories at gayon din yung mga heavy rainfall warning, bumisita po tayo sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po itong mapa na ito kung saan makikita nyo nga yung ating mga latest in-issue na mga warnings sa buong bansa. At sa ating latest satellite images naman, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko na siyang magdadala ng maulap na kalangitan, na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol Region, kasama ilang bahagi ng Mimaropa at Quezon Province, at maging din dito sa may area po ng Panay Island at sa may area ng Eastern and Northern Samar. Ang nilalabing bahagi nating bansa, makikita nyo halos wala masyadong kaulapan sa may area ng Mindanao at gayon dito sa Luzon, kaya asahan natin generally fair weather ang mararanasan sa araw na ito na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, ito pong bagyo na ating minonitor nitong mga nakarang araw ay naglandfall na nga sa may southern part ng China. Ito yung ating bagyong Lani na may international name na Tapa. So inaasahan po natin within the day, posibleng malusaw na ito or maging isang low pressure area na lamang. Sa ngayon nga, sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na low pressure area na maaring maging bagyo. So posible po hanggang sa weekend, medyo maliit na yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility base sa pinakauling datos natin ngayon. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang may tsansa or magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol Region kasama yung lalawigan ng Quezon at mga lalawigan ng Romblon at Marinduque. Dulot pa rin yan ng easterlies o yun ang hangin ang nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. So malaking bahagi po ng Luzon ngayon, generally fair weather yung mararanasan. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Manila, nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin itong lalawigan ng Palawan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa Kabisayaan, mas malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa bahagi ng Northern and Eastern Samar. Makararanas din ng halos na ganitong panahon sa may area naman ng Capiz at Taclan, dulot din ng easterlies. Ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin po sa bandang madaling araw. Normally, nagkatagal ito ng 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, makikita po natin na wala masyadong kaulapan tayong na-monitor, kaya asahan pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao. Asahan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 25 to 32 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, banayad. Hanggang sa katamtaman yung magiging pag-alo ng karagatan dito sa ating bansa. Samantala, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas ito ng alon ng karagatan at magiging delikado, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, ito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw.
Hanggang towards the weekend, inaasahan po natin na bukas, posible pa rin na medyo maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol Region at Quezon Province. Samantala, pagdating po ng araw Huwebes hanggang Sabado, magpapatuloy itong monsoon break. Ang pag-iral pa rin ng easterlies ay magdadala ng generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin yung mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So mainam, magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ito yung mga pag-ulan tumatagal ng mga 1 hanggang 2 oras, pero hindi natin inaasahang malawakan po. No? So generally po, fair weather tayo hanggang sa pagdating ng weekend. Maliit din yung tsansa, base nga po sa mga datos natin na magkaroon tayo ng bagyo until the weekend. Muli po, pwede pa rito magbago, kaya patuloy na mag-update ang Pag-asa sa lagay na ating panahon. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Thank you, Sir Obet Badrina, weather specialist. Tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton san update sang kamutangan san panahon parena adlaw Martes. Okay, update kita san panahon partikular din sa syudad sang Kalbayog. May nagihapon kita hamubo nga tsansa san paguran. 25% to 30% nga tsansa san paguran yan nga magkulop pero wala kita expected o forecasted nga rain, yan na nga gabi. Atong temperatura sa 30 degrees Celsius, pinakahamubo sa 24 degrees, pinakahitaas sa 30 degree Celsius. Update naman kita sa pagtagatubig. Kalbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga konsumidor. Waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong sa pagkaluya o pagkawara sa abid sa tubig sa aton mga gripo. Waray latest advisory nga ginpalusad. Update sa pagtaga-kuryente aton unahon sa Malco 1. Okay, so may dasira advisory nga ginpalusad para sa era bubuhaton nga mobile co-op schedule para na nga bulan Setyembre. So ang ikaduha nga serye sa mobile co-op, so kada Friday ni ginbubuhat siya na nga second series sa mobile co-op bubuhaton niya na Biyernes September 12 sa Pagsanghan Covered Court. Pagka next week September 19 dida naman sa San Jorge Covered Court. Ngan pagka September 26 Biyernes gihapon nga adlaw sa Tarangnan Covered Court. Sa Malco 1 gihapon, may dasaragin palusad nga power advisory, scheduled power interruption, kundiin niya na adlaw Martes, September 9, may the ongoing nga power interruption gintikangan kanina 8:30 a.m. kutob yan na 5 p.m. Kundi na apektado Migara High School, Barangay Alibaba, Sinantan, Villahermosa, San Jose, Languyon, Kanhumadak, Kampiig, Camperito, Hilino, Tanval, Kutob, Pinamurutan. Ang rason, line clearing sa Migara, Kutob, San Jose, and Barangay Lapas, Kutob, Palanogan. Pagka September 11, Huwebes nga adlaw, may daduhang scheduled power interruption. So sa una, tikang 8:30 a.m. kutob 5 p.m. apektado Barangay Palanogan, Hibatang, Bagong Lipunan, Kutob Patong. Ang rason, line clearing sa Migara, Kutob San Jose, and La Paz to Palanogan. Sugad man September 11 gihapon, Huwebes nga adlaw, tigang 9 a.m. to 4 p.m. apektado Barangay Nabang, Kutob, Barangay Kapakuhan. Ang rason, replacement o pagbalyo sa dunot na nga poste. Tuloy ni kabugos, dida sa Barangay Sidman Occidental ngan line clearing activity sa 3-phase distribution line. Bisita naman kita sa Malco 2. Okay, may dadidi scheduled nga pag-disconnecta sa linya san kuryente. Pa-disconnection. Kundi niya na bugos nga simana. Tikang September 8, kutob Friday, September 12, schedule dida sa Santa Rita, Basay, Marabot area. Ngan buwas Miyerkules, partikular sa
Septyembre 10, may schedule pag-disconnecta sa linya san kuryente sa Hinabangan area sugad man sa San Sebastian area. May dapa lain liwat nga scheduled power interruption on NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Sa maabot ini Domingo, September 14, tikang 5 a.m. to 6 p.m. So alay na pag-charge sa naton mga electronic devices. Apektado bugos nga basay, bugos nga marabot ngan part san Santa Rita tikang San Juan, Kutob, Bago Libas. Again, yan na Domingo, September 14, 5 a.m. to 6 p.m. Magkulop. May na naman 30 minutes nga pagparong sa 5 a.m. ngan otro nga 30 minutes nga pagparong sa 6 p.m. dida sa Santa Rita Poblacion, Kutob, San Pascual tungod san load transfer. Tungod ini sa technical activities sa NGCP para sa era Santa Rita to Bago Libas substation. Okay, so hapit naman kita sa Northern Samar pagtaga kuryente Nor sa Melco. Buwas adlaw Miyerkules, Septyembre 10, tikang 9:30 a.m. kutob 5 p.m. magkakamayada scheduled power interruption paghatag lugar sa bubuhaton nga relocation o pagbalhin san poste. Apektado Munisipyo San Silvino Lobos, Sugadman, Munisipyo San Mondragon, partikular sa mga barangay sa Kablangan, Talulora, Ninita, Mirador, San Antonio, Hinabangan, Kahiksan, Di Maria, San Jose ug Crystal Mountain. Ngan pagka Huwebes, September 11, 9 a.m. to 5 p.m., magkakamayada restructuring ug conversion sa V-phase line to 3-phase primary distribution line from Barangay Cervantes, Kutob, Poblacion sa Lope de Vega. Apektado Bungto, San Lope de Vega. Okay, so asya tumakasangkayan aton update pagtaga panahon, pagtaga tubig, and pagtaga kuryente. Oras naton 11 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop. Kita mabalik ka humanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sirakan adlaw na nasiblat ako. May karuyag sigo ano na bagating ising. Kahit di ka mga tawa, may dalam nagnadara. Di na matatago pa. Ang gugma kung tapon ikaw akon ngan ginhawan nila. Kapinak mga kamot kay igsasayaw ka. O di pa dampon, di pa kadto kalipayan. Piyungan ni mata, dudungan tan kasing-kasing na kanta. Gantam singan na lupad-lupad, ganangin na guya-guya. Diri ako maaraw, pero di na nakitang ka. Kinabuhi ko nga madalundong ikaw ang nagpapawa-pahurang. Hanap kun mga malahapag inuran. Ikaw balangaw nga humiling ka human. Salita o da ikaw ako. Ngan ginawan na laro. Kapinak mga kamot kay igsasayaw ka. O di pa daw. Oras naton mga kasangkayan. 7 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulop. Bueno, dida na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita buwas adlaw Miyerkules, September 10, tikang 1 p.m. to 2 p.m. sa lain na luwat nga edisyon sa naton programa. Lamang salamat sa namati nagtambong ug nagsubaybay sa naton programa. Shout out mo pa nga aga sa mga nagkikita sa naton live sa Facebook. Good afternoon, Jennifer Golmatico, Franz Navarrete Probe, Ate Luchi, Kuya Rene, Irish Nicole, Victor Digia Doroja, and Richelle Garcito Taladro, ngan sa tanan nga mga nagkikita sa aton Facebook, ngan YouTube Live, ngan mga namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Nakaupod naton sa Master Control, Sara Esrael Gonzalez, ngan Monat Perito, ngan sangaran sa naton acting station manager Hinaro Navalon, ako luwatan iyo nakaupod Charmaine Perito Balvez. Day 252 over 365 days. Happy Tuesday. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calpayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Hoping ako lup sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa nga pangurason. Samar State University daog san Dobling Awards sa Visayas Startup Awards 2025. Pamatian ta detalye kan Suzat Pretancio. Radyo Pilipinas. Pilipinas Report.
Utrong ginpamatud-an sa Samar State University o SSU an era ka makarit sa inobasyon matapos makagkuha san pasidungog sa Visayas Startup Awards 2025 nga gindumara sa naglabay nga semana sa Tacloban City. Ginkilala como overall category winner ang Project Tanaw nga usa nga makabag-o nga panaliksik nga nagagamit sa 3D urban modeling, geo-virtual environment, nga augmented reality para sa mas epesyente nga urban planning. Nagkakantidad ang proyekto sa 4 million pesos nga ginsusuportahan sa gobyerno lokal sa Catbalogan sa pagpanguna sa Summer Island GIS and Data Analytics Center sa pagpamuno ni Engineer Raven Tabiongan. Kadungan sini, ginkilala liwat si Engineer Tabiongan como Researcher of the Year mahitungod sa iya pamuno sa mga teknolohiya nga nagkokontribuer sa pag-uswag sa rehiyon. Ang nasabi nga doble nga pagkamanilampuson in pagpamatuod sa nagtitikad ako nga impluwensya sa SSU sa larang san panaliksik, inobasyon ngan pakigbalyuay sa teknolohiya sa bug-os nga Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. LGU Katarman target nga maging drug-free ang nga tanan nga barangay. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Sa igindumara nga meeting kaupod ang mga punong barangay, utro nga ginhatagan doon sa gobyerno lokal sa munisipyo san Cataraman sa pagpamuno ni Mayor Dayan Rosales ang talinguha nga himuon drug-free ang tanan nga barangay san Bungto. Basara sa report sa Catarman Police Station, matikang sa 55 nga barangay na pulo pa ang nagpapabilin nga apektado sa illegal nga droga sa rason nga diri pa nakakapasa sa kumpleto nga dokumento ug diri paliwat nakaka-atender sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o CBDRP ang pipira nga persons who used drugs. Como baton, nakatalaan nga ilansara sa gobyerno lokal ang ginhawa program usa nga klase sa CBDRP nga magahatag sa bulig og paglaom sa mga residente nga karuyag magbag-o. Durante sa meeting, utro nga ginpabugatan ang pagmangno og pagtutok sa LGU agud hulos nga makabot ang Ginoo ngara nga maging safe, malibsog nga drug-free ang Katarman. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inangkabugasan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas.